Kamusta na nga po mga master at sa pagkakataong ito ay atin nang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 33 at 34 sa manhwa series ng Ranker's Return, kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakita sa atin ang eksena kung saan ay ating masisilayan etong si Tangi na literal na nakadarama ng matinding takot na pinapakalma naman itong si Yunwoo, ngunit agad naman itong nakwestiyon ng kanyang alaga, buwat nang sila ay napalilibutan ng napakaraming bilang ng mga kakaibang halimaw. Naguguluhan nga ito kung bakit hinangad nitong kanyang hangal na bossing na tawagin ng atensyon ng ganito karaming bilang ng mga mad trolls na ngayon nakukuha pang tumawa. Pinaliwanag nga nitong binata na buhat ng ito ang pinaka-naaakmang pagkakataon upang masubukan ang bago niyang abilidad at mabilis na pinakawalan ang kanyang pag-atake na kaagad tumaslang sa lahat ng mga ito. Ang pangyayaring ngang iyon ay labis na ikinamangha nitong si Tangi habang literal na mayabang na nasambit nitong binata na ito nga daw ang lakas na tinataglay ng kanyang itinuturing na bossing. Masayang-masaya nga siyang mapag-alaman na kasalukuyang siya ay nasa level 84 na at napupuna ang mabilis na progreso nito. Lubhangan niyang ninanais na maivideo ang kaniyang ginagawa sa kasalukuyan, ngunit aniya ay posibleng magamit pa niya ito sa susunod na pagkakataon kung kaya't kaniya na munang ipinagpaliban. Napapaisip nga rin siya ng magandang klase ng maaari niyang maikontent. Ngunit dahil tapos na ang main scenario quest, ay kinakailangan niyang muling makaisip ng bagong pakulo at to'y kapwa nga nakaisip siya ng panibagong ideya na lubos ng ikinatuwa. Pagkatapos ay nilipat ang eksena sa opisina ng kumpanyang Nike at eto ngang si Mr. Jamie ay bagyang nagtataka buwat ng eto ngang si Kale ay suot-suot ang isang kakaibang maskara. Eto nga ay buwat sa proposal niya tungkol sa tinatawag na King of Mask Combat at kapwa ay naangad na malaman ang kanyang magiging reaksyon o masasabi para dito kung magagawa nitong tumagal ng isang taon kung kanila itong isasagawa bilang broadcasting program. Sinagot naman siya ni Mr. Jamie nang bagya siyang hindi sumasang-ayon sa kaniyang naging payag na kaagad namang ikinabigla nitong si Kale. Ngunit nilinaw naman nitong kanyang bossing na buwat nga daw na magiging maganda ang posibleng kitaan para sa nasabing proposal at maaaring tumagal pa ito ng 2 taon. Pinuri nga niya ang kausayang ipinapamalas nitong si Kale sa paglikha ng mga kakaibang ideya na sinagot naman niya na hindi nga raw siyang orihinal na nakaisip nito at etong si Alibos ang siyang unang may ideya ng nasabing bagay. Maging siya nga daw ay nabigla din nung kanya itong unang marinig habang aniya ay malamang na napakaraming mga mahuhusay at bantog na manlalaro ang magnanais na lumaban habang suot-suot ang mga maskara upang hindi sila makilala. Sinang-ayon na naman siya nitong si Mr. Jamie. At kapwa napagpasya na ito ang ilagay sa kanilang bagong time slot ng kanilang channel na malapit ng magbukas. Gayun din, eto nga si Alice Movies ang siyang tatayo bilang General Director ng nasabing magiging programa. Samantalang sa mga oras nga ring iyon ay muli na namang nakikipaglaban sa Coliseum etong si Yunwoo at matagumpay na agarang nagwagi ng 9 na beses. Habang ayon nga sa ilan niyang mga taga-subaybay ay 3 sa mga ito ang nakasuot ng maskara. Napabiro nga niyang tinugon na marahil ay kaniya silang mga tagahanga. Subalit muli naman siyang sinagot ng ilan niyang mga manonood na posibleng ang mga ito ay ang mga tinatawag na drivers, kung kaya't itinatago nila ang kanilang mga pagmumukha. Agara naman itong napagtanto ni Yunwoo at kapwa nga muling naalala ang mga habilin nitong kanyang BFF na si Yang Chan hinggil sa mga manlalarong nagpapabayad at gumagamit ng ibang account na kasalukuyan ngang naglipana sa Coliseum na bagyang ikinalungkot ng ating pangunahing tauhan na isiping hindi niya mga tagahanga ang mga naturang manlalaro. Maya-maya pa ay muli na ngang lumitaw ang kaniyang makakalaban at muli nga sa pagkakataong ito ay isa na namang nakamaskarang karakter ang kaniyang nasa harapan at napagtanto na isa na itong driver. Maging ito nga ay nabigla nung kanyang makita etong si Yunwoo at napapaisip kung etong karakter na nasa kaniyang harapan ay isa lamang copycat at iniisip na isa rin siyang driver. Habang eto ngang si Alibos ay agarang kumilos upang simulan na ang kanilang isasagawang labanan. Nagawa naman itong madepensahan ng naturang karakter kasabay ng pagtatanong nitong binata kung ang individual na kanyang kaharap ay isang driver na sinagot naman ito na kapwa nga lamang daw pareho silang dalawa. Nalubos niyang hindi nagustuhang marinig. Napuna nga rin itong naturang driver ang kakaibang lakas na tinataglay nitong inaakala niyang kapwa niya pareho ang trabaho. Na ngayon pa nga lamang niya naranasan at nasilayan sa loob nitong Coliseum at napapaisip na marahil ay eto nga daw talaga ang original na si Alibos na ikinabiglang marinig nitong ating pangunahing tauhan. Agad nga siyang dumistansya sa naturang manlalaro
kasabay ng pagsasaad nitong binata na siyang nga raw ang taong iyon. At mas lalo nga siyang nabigla nung malakas na sinagot siya nitong isa nga daw siyang tagahanga ni Alibos. Ayon pa nga dito na matagal na niya siyang sinusubaybayan magmula pa noong umpisa at literal na umiling pa nga na magpa-picture sila ng magkasama. Doy agara niyang isinamon etong alaga niyang si Tangi na bahagyang naiinis sa kanyang isinasagawa at ang makita nga ang nasabing munting oso ay mas lalo lamang ikinatuwa nitong kaniyang driver na tagahanga. Muli nga niyang tinanong kung talagang isa niya siyang tagahanga na kapamuli nitong sinagot ng oo. Subalit seryoso ngang hinangad nitong si Yunwo na pagkalooban siya ni Tangi ng karagdagang buff na agara naman nitong sinunod. Paliwanag nga niya na kung isang nga niyang tagahanga ay natalisod sa tamang landas na kaniyang tinatahak ay responsibilidad nga daw niya itong muling ibalik sa tuwid na landas na talagang ikinabiglang marinig ng nasabing driver na ayon pa nga sa kanya na ang paraan ng pagdidisiplinang kaniyang ipaparanas para sa naturang individual ay tiyak na magdudulot ng masakit na klase ng aral at kinakailangan nga raw niya itong isagawa. Kahit nga kapwa nga daw masakit din ito para sa kanyang kalooban, kasabay ng paghahanda ng isang pag-atake na para sa kaniya ay punong-puno ng kanyang pagmamahal. Lubos nga itong ikinabahala ng lalaking kanyang kaharap, subalit kapwa naman agarang tumama na sa kanyang pagmumuka ang napakalakas na suntok na tinawag nga niyang Alibos Rehabilitation Punch na talagang lubos nga nitong ininda at nagpatalsik sa kaniya patungo sa lapag. Ayon pa nga kay Yunwo na hari nawa ay sapat na itong aral upang maging matinong manlalaro sa susunod na panahon etong kaniyang tagahanga. Ngunit hindi nga siya makapaniwala na buhay pa ito matapos ang suntok na iyon. Plano lang nga sana niyang tapusin na ang kanilang pakikipaglaban. Subalit do'y mahinang nagsalita etong nasabing individual kung kaya't marahan niya itong pinakinggan. At ang payag nga nito ay nagpangiti sa kanya kasabay ng paglalahad niyang palakpakan nga daw nila etong kanyang tagahanga na kasalukuyang nangangako na magbabagong buhay na siya. Naluluha pa nga ito at isinaad na pansamantala munang ihihinto ang kanyang isinasagawang pakikipaglaban sa Coliseum at mayroong gagawing segment tungkol sa interview sa isang dating driver habang halos mahiwalay na ang kaluluwa sa katawan nito dahil sa sobrang sakit na nadarama mga master. Agaran na nga nilang sinimulan ang nasabing interview kung saan ay nagpakilala ito bilang si Heather na kapwa naman nakilala ng ilan sa mga taga-subaybay ni Alibos na siya ay nasa antas na ng gold. Na ayon pa nga sa binata ay mukhang mahusay ang kasanayan mayroon etong kanyang tagahanga. Natanong nga niya etong si Heather kung ilan ang kabuuang bilang ng mga driver sa loob nitong Coliseum na sinagot naman niya na wala siyang ideya. Subalit mayroon nga daw siyang kilalang 30 sa mga ito na nasa hanay na ng gold, habang eto namang si Tangi ay abala sa pagnguya ng pagkain. Ayon pa nga kay Heather na sa totoo lamang ay napakaraming bagay ang maaaring gawin ng isang individual oras na sila ay nasa antas na ng gold, tulad ng pagpasok sa streaming o kaya naman ay isang pro player. Do'y mas minabuti naman itong si Yunwo na tanungin etong kanyang tagahanga kung magkano ang kanyang kinikita bilang isang driver. Na muli ay sinagot nito na inaabot ng $5,000 ang kanyang singil upang maabot ang bronze level na lubos na ikinabigla nitong ating pangunahing tauhan sapagkat halos $5,000 na nga ang kinikita nitong si Heather sa loob ng isang buwan. Ngunit bago pa nga raw niya tanggapin ang trabaho na iyon ay kinakailangan muna nila silang may antas na lagpas 100 na kapwa nga nagtataglay na rin ng second class upang maging madali ang pagpilot niya sa accounts ng mga ito. Napaisip nga etong si Yunwo sa laki ng pera na kanyang narinig habang eto namang si Heather ay nasambit na malamang ay mas malaki ang kinikita nitong kanyang idolo pagdating sa isinasagawa niyang pagla-livestream. Gayun din ay may isang bagay nga daw siyang nais itanong kasabay na paghahangad na sana'y i-off muna nila ang mic nang hindi sila marinig ng mga manonood. Nakaagad naman niyang tinugon na kapwa nga ikinadismaya din ng kanyang mga taga-subaybay. Nagsimula na nga siyang tanungin nitong si Heather kung mayroon siyang nakaalitang manlalarong inchik. Subalit sinagot naman siya nitong si Alibos na wala siya maski isang manlalarong taga-China na kilala. Ngunit doon inilahad naman sa kanya ng kanyang driver na tagahanga na ang mga itong araw ay naglahad ng anunsyo na naghahanap sila ng mga driver na handang tapusin ang kanyang buhay na mas lalo lamang ikinabiglang marinig nitong ating pangunahing tauhan. Dagdag pa nga nitong si Heather na may mga bantog nga raw na driver na tinatawag na clear ang kanila di umano'y napili, nakilala sa kanilang industriya na nagpapabayad sa napakalaking halaga. Gayun din ay agad nga raw itong makikilala nitong si Alibos sapagkat gumagamit ito ng 2 espada. Kaagad namang nagpasalamat etong binata sa impormasyong kanyang ibinahagi na lubos namang ikinalugod nitong si Heather
Buwat ng isang araw siya nitong masugid na tagahanga, habang mula sa kanyang napag-alaman ay napaisip ng gusto etong binata kung sino nga ba ang incheck na posibleng may galit sa kaniya. Do'y muling inilipat ang eksena sa bansang China at ipinakita sa atin etong si Shanhu na kinakausap ang isa niyang subordinate na kasalukuyang inilalahad na kumikilos na etong driver na tinatawag na Clear upang hantingin etong si Alibos. Masayang-masaya nga etong naturang lalaki sa payag na kanyang narinig. Habang ayon nga sa kanyang alagad na ayaw nga raw gamitin itong si Clear ang kanyang main character para sa nasabing trabaho kung kahit pinagkalooban na lamang nila ito ng isang nasa level 140 na at may mga kasamang rare equipments. Wala namang paki etong si Shanhu sa kung gaano man kalaki ang gastos na kanilang ilalabas kung ito ay magiging katapusan na ng tinatawag nilang karakter na si Alibos. Kasabay ng pagnanais na mapanood niya ng live kung papaano magtatapos ang kahambugang tinataglay ng naturang individual habang nagpapakita ng hindi kaaya-ayang pagmumukha. Kapwa nga sa mga sandaling ito ay masisilayan natin etong si Yunwo na seryosong nagtatanong kung literal na ninanais itong individual na kanyang kaharap na labanan siya sa isang character deletion bet na sinagot naman ito ng oo at nais na wakasan na ang kayabangang ipinapakita di umano nitong ating pangunahing tauhan. Naguguluhan nga etong si Yunwo sa biglaang pagsulpot nito, gayon din ang paghahangad na labanan siya sa ilalim ng ganong klaseng kondisyon. Napapaisip nga siya kung ito nga daw ay isa sa mga individual na tinatawag na Clear ayon sa pahayag nitong si Heather. Buwat nang gumagamit nga daw ito ng dalawang espada. Kinukutya nga nito etong binata at mukhang naduduwag nga daw ito sa nais niyang mangyari. Subalit sinagot naman siya nitong ating pangunahing tauhan na hayaan muna siya nitong lalaking nasa kanyang harapan na isagawa ang kanyang pagko-compute na lubos nitong ipinagtaka. Ang totoo nga nito ay hindi nakakadama ng anumang pangamba etong binata sa nais niyang mangyari at tanging hinahangad na malaman ang posibleng kanyang kitain mula sa mga items na tinataglay nitong karakter na nasa kanyang harapan, kung saan ay kaniyang napagtanto na maaaring umabot ng mahigit kumulang 5,000 gold coins kung kaya't nakangiti nitong sinang-ayunan ang nais niyang mangyari. Agad nga silang idinala ng system sa loob ng Coliseum na agarang iginatuwa nitong individual na kanyang makakaharap sapagkat nahulog nga raw sa kanyang patibong etong si Alibos. Natigilan naman etong binata sa klase ng posturang ipinapamalas nito at hindi mapigilang matawa sa kanyang nasisilayan. Hindi naman ito nagugustuhan ng nasabing lalaki habang do'y ninais nga nitong si Yunwo na kanila nang simulan ang kanilang magiging sagupaan. Mabilis naman ang naging pagtugon nitong nasabing lalaki na talagang nauurat sa reaksyon nitong binata sa kanyang isinasagawang postura. Matagumpay naman itong nadepensahan ni Yunwo at masimpleng naunawaan ang kaparaan ng ginagamit ng kanyang katunggali. Gumagawa nga daw ito ng mabilis na pag-ikot upang mas maging epektibo at kapwa mas mabilis ang bawat pag-ataking kanyang pinapakawalan. Tinanong nga niya ang nasabing lalaki kung siya ay nagngangalang Clear na kapwa na biglang marinig ang alias niyang ginagamit sa laro. Patuloy ngang nagtanong sa kanya etong binata kung bakit siya tinatarget ng mga incheck. Na sinagot naman itong hindi na nga raw iyon mahalaga pa at tanging ang pera ang siyang nais niyang makuha. Subalit sa mga oras ding iyon ay matagumpay na nailapit nitong si Yunwo ang kanyang hawak-hawak na espada sa ulong bahagi nitong si Clear at nagpakita ng nakakatakot na intimidasyon buwat sa nagdududa siyang hindi nito kilala kung sino man ang mga nag-utos sa kaniya upang siya ay paslangin at malamang ay nanonood ang mga ito sa kasalukuyan. Malakas nga niyang nasambit na wala na nga daw ba silang mas malakas pang ipapadala laban sa kaniya. Sapagkat kaniyang masasabing mahina lamang etong si Clear kasabay ng pagkuha ng ikalawa niyang espada at planong labanan etong driver gamit ang dalawang sandata. Hindi naman ito ikinatuwa nitong si Clear at nagsimulang atakihin etong si Alibos. Natatawa nga lamang ito sapagkat masaya nga daw siyang sumubok ng panibagong pamamaraan sa pakikipaglaban at matagumpay na tinatapatan ang abilidad nitong driver na kaniyang kinakalaban. Naguguluhan nga itong si Clear kung papaano siya nagagawang tapatan nitong si Alibos at hindi nga lamang iyon sapagkat patuloy pa nga daw itong mas lalong lumalakas sa gitna ng kanilang nagiging labanan. At nawika nga nitong si Yunwo na minsay nasambit di umano ng isang naging bantog na boksingero ang isang kasabihan na ang bawat isa ay nabibigyan ng pagkakataon upang maging sikat hanggang sa dumating ang panahon na tuluyan silang lamunin ng kawalan ng pag-asa kasabay ng tuluyang pagtama ng kanyang espada para dito sa hambog na driver. Napangiti nga siya kasabay ng pagpapasalamat sa mga gintong nagkakahalaga ng 5,000. Subalit taliwas naman sa kanyang kasiyang nadarama etong pakiramdam nitong inchik na si Shan na talagang halos pumutok na nga ang mga ugat sa kanyang ulong bahagi
at lubos na ninanais na dalhin sa kaniya ng personal etong ating pangunahing tauhan mga master.